Pre-K na. So, once again, welcome Doc Jerry and Doc Lara to your Pre-K na seminar. This is brought to us by BCIDP Exclusive School for Couples, Philippines, in cooperation with the Roman Catholic Church of England and Wales. So this is a church requirement for couples who intend to marry and receive the sacrament of marriage. Today is March 27, 2026. I'm Reverend Father Angelo Basse, your speaker for your pre-K na seminar today. And so, kanina, can you tell us, Doc Jerry and Doc Lara, what is the main takeaways? What is your main takeaways, or what are your main takeaways during our first half of session? uh that when a man and a woman marry, they become one flesh, Mm-hmm. and then this should not be separated. Okay. And to Doc Lara naman. Yung commitment that when we marry is permanent siya, and then yung sabi niyo, Father, na we are using both the property. Of God. Diba? You want to benefit from another product of God. That's why you are married. And the most important thing that you need to do, as Jesus had said, no? So sinabi, binasa natin sa Matthew chapter 19, what we need to do when we enter marriage. To soften our hearts. Opo. Okay? To soften our hearts and mind when we enter marriage. Okay? Yes, po. So, I totally understand Jesus, why he said that. Kasi ako, sa experience ko, as a as a paralegal, working with reputable lawyers for the last 20 years. Sa experience ko, nakita ko yung mga problematic marriages. Nag-start lang sa pagiging matigas ang ulo. Okay? Mahawak din kami ng mga annulment cases. Minsan, nagtetestigo pa ako sa korte. At nagtataka ako. Sa altar, nagiiyakan sila. Susumpaan, I promise to love you forever, all the days of my life. I thank God for knowing you, meeting you. I thank the Lord for tapos tapos after a few years, 3 or 4 years, eto na, nag-aaway na at ayaw nang magsama. So sabi ko, bakit ganun? Ano ang pagkukulang? Nagkulang ba yung marriage counselor sa pagtuturo at hindi nila naintindihan? At dahil hindi nila naintindihan, hindi nila nasunod ng tama yung mga pinayo sa kanila? Or sadyang matigas lang ang ulo na mag-asawa? Maraming factors di ba? Lahat, titingnan natin. Di ba, ganun din sa medical practice. Lahat na pwedeng Yes, po. pagmulan, lahat na pwedeng maging source ng kanyang sakit ay tinitingnan natin. Di ba? So sa pag-malfunction ng isang relasyon, titingnan din natin yung different areas kung bakit nangyayari. So pwedeng nagkulang yung marriage counselor nila. Nagkulang sa pagpapaliwanag. Kasi yung marriage counselor pala binata. Hindi naman naintindihan yung marriage. Kasi yung mag-asawa busy habang nagtuturo yung counselor. 'Di ba?
Ang daming distractions. Maraming tinitext habang tinuturuan. Kaya wala naintindihan. Kasi ang alam lang nila, yung nalaman na nila before, na pag nag-asawa daw, hindi parang kanin na mainit, na pag napasok, susubo, na pag nag-asawa daw, dapat minamahal lagi ang babae, na pag nag-asawa daw, nire-respeto daw ang lalaki, etc. Na pag nag-asawa daw, isama ang Diyos, be God, be the center of the relationship, pero hindi naman ini-explain. Tingnan nga natin, Doc Jerry, paano ba gagawin yung putting God into the center of your relationship? Paki-explain mo, Doc Jerry, according to your understanding. Um, Basically, we do the things and we parang propagate the values of the marriage based on the teachings of the church. Okay. So parang we abide by the values of what the church has taught Mhm. and implement it into the family. Okay. Thank you, Doc Jerry, for that. How about si Doc Lara? We have to prioritize God and hindi siya kalimutan in our marriage, and also propagate the same na beliefs to our children din. Okay. Thank you. Thank you for that. Wala namang mali dyan. Pero meron akong mas malinaw na paliwanag na sasabihin sa inyo. How to correctly put God in the center of your relationship. Ganito ang tamang interpretation dyan. God represents the law. Yes or no? Yes. And whenever he speaks, it's a law. Remember that. Whenever he Yes. speaks, it's a law. It was never a suggestion. It was never a recommendation. His words are never to be proposal. Okay? Huh? Because he is the king of all kings. Di ba? Nasa Isaiah chapter 6 verse 9. Yeah. And a child would be born. Di ba? Puntahan nga natin. Isaiah 6:9. Puntahan natin. Isaiah 6. Isaiah 6. Verse 9. Baliktad. 9:6 yata. Isaiah chapter 9. Yan natin. Chapter 9. Yan. Pakibasa mo, Doc Clara. For us, a child is born. Verse 6. Verse 6, for us Yeah. to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Tuloy mo lang. Okay. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Okay, thank you, Doc Clara, for reading. Meron daw batang darating. Meron daw anak na darating. At yung gobyerno ay mapupunta sa kanyang shoulder. At tatawagin siyang Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Natatawagin siyang Emmanuel. Kung makita dito, baka nasa ibang version eh. Magiging tawag doon sa kanya ay Emmanuel, which means God is with us. Yun ang meaning ng Emmanuel in Hebrew.
God is with us. And in another verse, sinabi din na siya ay magiging King of Kings. Diyos siya na nagkatawang tao eh. And He is the King of all kings. Ang gobyerno nila ay kingdom. Pag sinabing kingdom, walang utos siya na pwedeng baliin. Okay? Ang hari, pag nag-utos, ay walang pwedeng baliin. Kailangan matupad. Kailangan sundin. Obligado ang mga taong sundin. Hindi uso ang democracy sa kingdom government ng Diyos. Ang democracy ay galing sa mga Greek people. Wala kang democracy makikita sa kabuuan ng Bible. When you deal with God, wala kang choice kundi sumunod ka. So it's either may benefits ang pagsunod or may consequences, may penalty ang hindi pagsunod. Automatic yun. Pag kingdom ang kausap mo. Okay? Ganyan ang design ng kingdom. Kaya nga pag mayroong mga hari, may hari ng Espanya, may hari ng Inglaterra, may hari ng Portugal, may hari ng Germany, all of these kings require submission. You are not entitled to speak. You are not entitled to impose your rights as a human citizen. Because democracy is the idea of the Greek people. And this is political science. Okay? Na kailangan nyo maintindihan. Na hindi rin naintindihan ng maraming Pilipino nag-asawa. Kaya akala nila, when they deal with God, pwedeng ipasok yung ating mga terms and conditions. Halimbawa, hindi ka na nire-respeto yung husband, hindi na nire-respeto ng wife. Ang baba ng tingin ng wife sa kanyang husband. Eh, siyempre, the natural feeling will activate. Di ba? Doc Jerry? Anong pakiramdam Yes. kapag sinagot-sagot ka ni Doc Lara? Malungkot. Di ba? Malulungkot ka, di ba? Sinagot-sagot ka, tapos ininsulto ka, tapos sinabihan kang, mas marami akong pera sa'yo. Pag sinabihan kang gano'n, ano ma-film mo? Ah, I feel Mapahiya less ka. Oo, pahiya. So, mapahiya ka. Hindi mo alam kung paano pagtatanggol sarili mo eh. Di ba? yes. O, samantalang ang utos ng Diyos ay wives, respect, and submit yourselves to your husbands. Is that a suggestion, Dok Clara? No. Hindi siya suggestion. Hindi rin siya proposal. Hindi rin siya recommendation. It's a law of God that you are not entitled to your opinion. Naintindihan niyo na po. Opo. Yes. Okay? Yun ang hindi na-explain ng tama ng mga ibang pari at ng ibang marriage counselor. Kapag pumasok ka sa marriage, you are dealing with God's product. You are dealing with God's law on the product. What is that product? Marriage. Kailan lumabas yung marriage? Nung magdesisyon kayo magsama. Kailan lumabas yung marriage? Nung magdesisyon kayo angkinin ang isa't isa. Marriage ang tawag to. Which, sabi ng mga eksperto, ay katulad daw kayo ng precious gem. Can you give example of a precious gem, Doc Jerry? Sapphire, Sapphire, gold, ruby. ruby, diamond, para daw kayong precious gem. Kaya yung marriage daw, taken also from the word gem, which is called precious stones. At yung precious stones na yan, nalalaglag yan eh, coming from the stars, nahuhulog yan sa lupa. Kaya pag hinanap yan ng mga scientists, meron silang pang-detect, di ba? May pang-detect sila sa lupa. Then,
kukolektahin nila yung gold, kukolektahin nila yung silver, kukolektahin nila yung ruby, sapphire, etc. At anong gagawin para mapag-isa sila? Tinatanggal ang buhangin, tinatanggal ang dumi, tinatanggal ang alikabok, tinatanggal ang tubig, tinatanggal ang anumang particles na hindi kasama sa kanyang elements. At paano sila pinagsasama-sama? Through heat and pressure. Di ba? Nilulusaw ang gold para ma-purify. Di ba? Yes po. Nilulusaw ang mga precious stones para ma-purify. Hanggang sa maging isang valuable na bato. Kaya itinulad kayong dalawa sa precious gem. Ano ang gagawin niyo over time? Habang nagsasama kayo, aalisin na yung inyong mga maruruming ugali. Tatanggalin na yung mga pagiging malditang ugali. Tatanggalin na yung mga pagsigaw-sigaw. Tatanggalin na sa pagkatao ninyo yung mga nagpapa-stress sa isa't isa. So, ilang years na inyong relationship, Doc Jerry and Doc Lara? 9 years po. 9 years. Sigurado ako, sa 9 years na yan, nakita nyo na yung mga bagay na nagpapagalit sa inyong partner. O, Doc Jerry, testingin kita. Ano yung mga bagay na nagpapagalit kay Doc Lara? Ah, pag hindi siya updated sa aking mga ginagawa. Schedule. Okay? Ah, Paano siya nagagalit? Mataas nagtatampo. boses? Hindi naman. Hindi naman. Tatampo lang. Moderate pa rin yung boses. Yeah. Okay, ano pa? Pag may nakakalimutan ako. Okay, nakalimutan mong dalhin. Ah, Okay. Gano'ng katagal siya magtampo naman? siguro mga isang araw lang. 24 hours o the same day? Ah, mga 24 hours siguro. 24 hours, bukas pa lumalamig. Oo. Ito ba yun, Doc Lara? Opo. Okay. So for 9 years na yan, Doc Jerry, alam mo na yung mga bagay na nagpapagalit sa kanya. Di ba? Yes po. Oh, how about you, Doc Lara? Alam mo na yung mga bagay na nagpapagalit kay Doc Jerry? Give me samples. Um, Pag, for example, change yung topic na parang may important na pinag-uusapan, then change yung topic, ganun. Mhm. Or pag may makalimutan din akong sabihin sa kanya na important, yun, Hmm. tas, Anong reaction niya? mabilis na naman siya mawala yung galit. Parang A few, momentarily, a few minutes, a few hours? a few hours. Okay. A few hours, mga 2 oras, gano'n. Tatlo. Mga 2 hours. Pag hindi na kayo magkadikit. Mm-mm. Okay. So, Mm. kailangan lumayo muna konti. Pag nagagalit. Okay. Meron pa? Ngayon lang po. Pag hindi ka nagpapaalam, nagagalit siya. Oo, pero usually, hindi ko naman makalimutan din magpaalam. Okay, very good. That's a good attitude. And which becomes, I suppose, naging habit na. Magpaalam lagi. Opo. Ano feeling mo, Doc Jerry, pag nagpapaalam siya? Parang naging habit na rin. Parang usual, na siya, routine. Pero natutuwa ka, syempre. Oo. Di ba? You feel respected, di ba? Opo. Di ba? Asawa ko, papaalam sa akin. Sarap yung feeling no, nararamdaman mong nire-respeto ka. Para alam mo yung whereabouts niya. Di ba? So, sino yung kakausapin niya? Sino yung imimit niya? Saan siya pupunta? And it's very important to do that for the next decades of your lives together. Doc Lara. Ha? Bakit?
Kasi pananagutan ka niya eh. Ano man mangyari sa'yo. Di ba? Opo. Tinake over na ni Doc Jerry yung responsibility ng tatay mo sa'yo. He took Yes. that over already. Okay? Yes po. So, pag ikaw naman, Doc Lara, ano yung mga magagandang ginagawa sa'yo ni Doc Jerry? Yung tontuwa ka, yung mahaba hair mo. Feeling alaga-alaga ka. Ano yun? Pag nagko-compliment siya sa akin, Mm. um, and nagbibigay ng time despite kahit busy yung schedule niya. Pinupuntahan ka, Opo. nusundo ka, Opo. okay? Sabay kayo kumakain, Minsan pag magtugma yung schedule namin. okay? Yan ba ay habits na niya for the last 9 years? Yes po. Okay? Alam mo ba, Doc Jerry, na lifetime mo nang gagawin ngayon yan? Ha? Yes po. Walang Mm. busy, hectic schedule? Yes po. Ha? Opo. Oo, bawal na. Bawal nang sabihin na hectic schedule ko, sorry. Bawal na yun. Bakit? Kasi later on, you will understand that the needs of a woman should be given on a daily basis. Daily basis, hindi weekly. Yung attention, yung quality time, yung pampering sa bawat babae na nag-asawa, ang needs nila should be given on a daily basis. 24 hours. We will study that later. Okay? So, those feelings that you describe is actually the natural feeling designed by God when you enter marriage. Yan yung mga pakinabang or benefits that you will feel sa pag-aasawa. Kaya let's go to Genesis chapter 1 because dito nagsimula ang lahat. At dito rin nagsimula kung paano ginawa ang male and female. Yan. Yung verse 1 ng chapter 1 tells us the power of God. Ano bang power of God yun? Na pag sinabi niyang, let there be light, and there was light. Na pag sinabi niyang, let there be a vault between the waters to separate water from water. It happened. Okay? It happens. And there was evening, and there was morning, the second day. And God said, laging merong and God said. Mapapansin yan. So simula sa verse 3, and God said. Simula sa verse 3, then 6, then 7, then 11, 9, 11, tapos 14, and God said. Verse 20, and God said. Verse 24, and God said. Verse 26, and God said. Anong meaning nito sa atin? Lahat ng ginawa, ng sinabi ng Diyos ay nangyayari, natutupad. Tayo din mga human beings, kapag may sinabi tayo, pwede yang matupad. Lalo na kapag ginusto mo. Kasi lahat ng bagay na ito, ginusto ng Diyos. O, magkaroon ng liwanag. O, di magkaroon ng liwanag. Ginusto niya eh. Magkaroon ng firmament, stars, galaxy. Nangyayari. Bakit? Ginusto niya eh. So, kayo din, pag nagsabi kayo ng isang bagay, gusto ko magkaroon tayo ng malaking bahay balang araw. In 5 years time, dapat may sarili na tayong bahay. Is that impossible to happen, Doc Jerry? Hindi naman po. It can happen. It can happen. Di ba, Doc Lara? Yes. It Yes can po. happen. It can happen lalo na kung gugustuhin nyo consistently. Paano ba mangyayari yun? Eh di syempre, hindi kayo magtatapon ng pera. Hindi kayo bibili ng mga bagay na para lang i-display. Di ba? Hindi kayo mag-world tour kasi maapektuhan yung inyong
pag-iipon para sa malaking bahay. Di ba? When you plan something, when you say something, it will create a discipline between the two of you. Tama, mali? Tama po. Tama. Hindi kayo magsusugal, hindi kayo magtatapon ng pera, hindi kayo magpapautang ng magpapautang. Bakit? Kasi meron kayong priority. Ano yung priority nyo? Ito yung sinabi nyong bahay na malaki in 5 years time. So, yan yung isang power na binigay sa atin ng Diyos. We can create the world that we want. Okay? I've never seen a man who said, gusto ko ng pangit na buhay. Gusto ko sa squatter lang tayo titira. I've never seen a man who said like that. Have you? Have you seen someone? Have you heard someone telling you like that? Wala po. Wala, di ba? Why? Because deep inside our hearts, we desire a good life. We desire a no stress life or stress-free life. Di ba? Yan ang desire ng puso natin. Yes po. Ramdam natin, di ba, Doc Clara, na gusto natin ng masayang bahay, masayang pamilya, kumpleto, di ba? It's our desire, naturally. Di ba, Doc Clara? Opo. Yun ang pagkakagawa ng Diyos sa atin. To desire good things. Bakit? Bakit? Kasi sinabi niya yun sa Jeremiah eh. For I have no plans, for I know the plans I have for you. Nabasa niyo ba yan? Ha? Yes po. Yes po. For I know the plans I have for you. Plans to what? Ano sumunod doon? Plans to Prosper you, prosper you, not to to give, harm. not to harm you. Wala sa plano ko na saktan ka, na magdusa ka. Hindi kasama sa plano ko yan na mag-suffer ka bilang husband. Hindi kasama sa plano ko yan na mag-suffer ka rin bilang wife. Plans to give you hope and, ano ko sunod, Doc Clara? Future. And a future. Plans to give you hope and a future. Kapag may nararamdaman kang hope, hindi ka naman bibigay. Diba? Pagka kinonsulta mo sa Diyos, Diyos, ito, Lord, ito ba yung buhay na bigay mo sa akin? Pag kinonsulta mo sa Kanya yan, because as in it shall be given. Pag kinonsulta mo yan, makakaramdam ka ng pag-asa. Mag-a-activate yan sa katawan mo. I-activate ng Diyos yan. May pag-asa pa ako. Meron pa akong magandang future na nakikita. Ramdam ko that God is preparing me for something. Kaya bababa talaga ang mental health problems natin kung talagang nagsisik tayo ng spiritual connection sa Diyos. Directly. Hindi mo kailangan ng religion to seek connection to God. Just activate your spiritual power na naturally connected sa Kanya yan. Hindi naman kasi siya nagbibigay kapag hindi mo hiningi eh. It has to be us. Tanungin mo muna siya para ibigay sa iyo yung kailangan. Because part of His holiness na hindi siya magbigay kung hindi mo hinihingi. Kasi baka sabihin mo, hindi mo kailangan. Hindi ko kailangan to Lord, ba't mo binibigay? Di ba? It's part of His holiness to ask for the person to ask first God. Hindi siya mangunguna. Why? Because we have free agency. Hindi kanya uunahan. Kasi baka hindi mo naman kailangan tapos binigay sa'yo o di napahiya siya. Okay? It's part of His holiness. So, we have to ask Him first. And so, if you say something, pwedeng mangyari because we have the power to do it. Kagaya ng ginawa ng Diyos dito.
We can create the world that we need. Uh, Alam niyo, nasabi yun sa isang movie. Napanood niyo ba yung The Greatest Showman on Earth? Yes. Hmm. Panood Ako niyo yun? hindi. Ako hindi. Panoorin mo yun, Doc Jerry. Panoorin mo, ganda nun. Merong kanta doon yung A Million Dreams or We Can Create the World. Naalala mo ito, Clara? Yung kanta doon? Opo, pero hindi ko maalala yung lyrics. Teka, tingnan natin. Kasi kuhang-kuha nila yung sinasabi ng Diyos dito sa Genesis. Kuhang-kuha nung ginawa nilang song. Play ko lang mabilis. Because many people have already discovered the mind of God through the Bible, through analyzing, through analysis. Naiintindihan nila bigla na tayo pala ay pwedeng gumawa ng mundong gusto natin. Okay? Hindi yun basta ini-expect or hinihintay. Alam ba, gusto ko ng buong pamilya, ng kumpletong pamilya. Sino magkokontrol nun? Yung tadhana ba o ikaw? Sagot. Yung tadhana ba magbibigay ng magandang pamilya o ikaw? Ikaw. Yung... Ikaw, syempre tayo. Di ba? Yes po. Ang iba kasi hinihintay na lang eh. Which is wrong. Wait a show. Million Dreams. Kailangan. So that's very important for us to understand na kung hindi natin ninais, hindi ibibigay ng Diyos. Pero pag ninais natin, pwedeng mabigay with your action. Ito, narinig nyo? Yes po. A Million Dreams. I don't care, you call me crazy. Yun. We can live in a world that we design. Narinig nyo? Yes po. We can live in a world that we design. Kahit daw sabihin ng taong nawabaliw ka na, crazy ka, o ano man sabihin ng tao sa'yo, I believe that we can create the world that we desire. Okay? Kuha Yes. nila, ang galing. Galing ng kanta. Kaya inuulit-ulit ko lagi yung song eh. Galing. Lagi ko pinapanood yung movie. Kaka-inspire eh. Sobrang nakaka-inspire. Kaya isa sa mga requirement ng husband, Doc Jerry, yung maniwala ka sa iyong sarili. Because napofrustrate ang mga wives. Napofrustrate sila sa mga husband na walang tiwala sa sarili niya. Di ba, Doc Clara? Opo. Kaka-frustrate yan. Yung bang nakadepende sa society yung decision mo. Hindi, tika muna, baka isipin ng mga tao, ganito eh. Teka muna, ayokong gawin yan because baka isipin ng kapitbahay natin, ganito eh. Kaya hindi natutuwa ang mga wives dyan na marinig sa husband. Yung ganyan. Di ba, Doc Clara? Opo. Ano ang expectation ng bawat wife sa lalaki, sa husband? Manindigan. Tama, Doc Clara? Opo. Manindigan, maniwala sa sarili. Hindi nakadepende sa kapitbahay, sa magulang, yung desisyon niya. At ang importante,
Hindi ka nagdi-decision by impulse. Di ba, no? Yes. Ano dapat? Anong ginagawa bago mag-desisyon, Dr. Well, you weigh muna the pros and cons. Yun. Pag-isipan mo na basically. At kinukonsulta sa wife. Yes. Okay? Kinukonsulta bago dinidesisyonan. Okay? Para someday, hindi lumabas yan as sumbat. Kasi pag dinesisyonan mo mag-isa, hindi mo kinonsulta si Doc Clara, pwedeng isumbat ni Doc Clara yan or pwedeng hindi siya mag-cooperate. Teka muna, ikaw lang ang desisyon yan. Ano ba gagawin ko dyan? Hindi ko nga alam yan. Hindi mo nga kinonsulta sa akin yan, di ba? Pwedeng isumbat ni Doc Clara sa iya. Di ba na, Doc Clara? Opo. Walang gana ang babaeng sumunod kapag ikaw lang mag-isa ang nagdesisyon. Doc Jerry. Remember that. Wala silang ganang sumunod. I'm also talking by experience. Okay? So this is not a theory. Ha? Oh. Kaya pwede siya maging sumbat a few years or months later kapag ikaw lang ang nagdesisyon. Okay? Kaya nagkakaroon ng stress sa relationship. Isa yan. Oh. Naintindihan nyo na? Yes. Kasi, Yes. kasi isang katawan lang kayo eh. Di ba? Coming from that baseline na isang katawan kayo. Coming from that baseline. Does it satisfy Jesus' word na sila ay magiging one flesh? When you decide alone, does it satisfy Jesus' words na sila ay magiging one flesh? Hindi, No di ba? po. Oo, hindi. It does not satisfy Jesus' words. And again, remember, when Jesus speaks as God, it is not a suggestion. Okay? Doc Jerry, Yes po. naintindihan na? Yes po. So, malalaman nyo na talaga ngayon kung bakit merong stress sa relationship. Kasi hindi na susunod yung design ng marriage either by katigasan ng ulo or by ignorance. Okay? Yes po. Kaya I'm very lucky to have couples like you na merong open mind and open heart to learn about marriage. Alam niyo kung sino yung couples na challenging sa aming turuan? Yung hindi naniniwala sa marriage. Kung yung bang uma-attend lang just for the sake of sige na nga. Kasi gusto ng asawa ko na makasal siya. Sige na nga. Ano klaseng lalaki yun? Go with the flow? Oh, di ba, Doc Clara, hindi nakakatuwa yun? Hindi po. Diba, nag-go with the flow lang siya. Kasi just to satisfy her wife or his wife or ano ba tawag doon sa pag ikakasal pa lang? Bride. Bride to be. No, just to satisfy his bride to be na yun ang pinaka biggest dream niya na makasal. Kaya sige, tutuparin ko yung dream mo, papakasalan kita. Oh, ano mangyayari diyan? Kitang-kita na agad yung red flag. 'Di ba? Paano naging red flag yung ganon, Doc Jerry? Yes po. Paano naging red flag? Yung pakakasalan lang niya yung wife niya, yung bride, because Gusto na. biggest dream niya yung maglakad habang kinakasal. Oh, eto si groom, o sige pagbibigyan na nga kita, sige, pakasalan tayo para matupad yung dream mo na maglakad.
sa simbahan. Oh. Ano ang red flag doon? They're focused on the wedding, not the marriage. Oo, tsaka naka-focus lang si groom doon sa satisfying his bride to Yes. fulfill her dreams. Di ba? Eh ikaw, hindi mo ba dream yun na makasal ka rin? Ha, groom? Yes. Ah, di ba? Doon pa lang may red flags na. Nakikita na namin agad yan. Kasi ang gusto lang niya masatisfy, yung bride niya na nangangarap na maglakad, makasal sa simbahan or sa garden. Samantalang siya bilang groom, go with the flow. Hmm. Sige, pakasal tayo. Tumatanda na rin ako eh. Di ba? Ito yung mga wrong reasons for marrying. Di ba dapat may mas malalim na dahilan ka kaya ka nag-aasawa? Doc Yes po. Jerry. Di ba? Yes po. Sige nga, Yes. ano may malalim na dahilan mo? Ba't ka nag-aasawa ngayon? I want to hear that. Well, you want a partner for life, Partner for life. who will help you go through this life with every decision that Mm-mm. you will make moving forward. And Okay. also, it's just choosing a partner to rear a family. Okay. Gusto mo maging daddy? Yeah. Ha? Doc Jerry? About Ilang anak ang gusto mo? siguro dalawa. Okay. Si Doc Clara, gusto mo maging mommy? Mother? Yes po. Ilang anak ang gusto mo? Dalawa or tatlo siguro. O, Doc Jerry, hanggang 3 daw. Yes Ha? po. Hmm. That's a very good answer. Because hindi kayo ikakasal ng church pag narinig nila sa inyong wala kaming plano mag-anak, Father. Hindi kayo ikakasal ng simbahan. Palalayasin kayo. I-refund yung bayad nyo. Or baka nga di nga i-refund. Bakit? Because ang intention ng marriage in the mind of the church, i-multiply ninyo ang inyong sarili. And when you do, it's a service to others. Which is correct naman. Nag-asawa kayo because gusto nyo pagsilbihan yung ibang tao. Sino yun? Eh, di yung baby lalabas sa inyong dalawa. Gusto nyo pagsilbihan. Bakit? Because napagod na kayo kakasilbi sa sarili nyo, na puno na kayo ng pagmamahal sa sarili nyo, overflowing na kayo ng love, meron na kayong love na may bibigay sa kapwa. Yung kapwa na yan can also be your children. Kaintindihan po? Yes. Yes, Napanood nyo Father. napanood nyo yung Kena 101 video? Yes po. Ano ang takeaway mo doon, Doc Jerry? Um, ito po ba yung sa Sacrament of Matrimony? Yes. Yes po. Na ano po? Na marriage is a vocation Hmm? and not a contract. And Yes. then in the marriage, you should keep God present in all aspects of life. Hmm? So doing a Catholic wedding signifies that the couple wants God to be the foundation of this lifelong commitment. Okay. Another one is marriage preparation takes time because Hmm? marriage is a lifelong sacrament. So it takes Hmm? so it by doing it 6 to 12 months of preparation, it prevents impulsive decision. Hmm? The pre-Cana is also led by a priest na who provides spiritual guidance Hmm? for the lay married couple, offering practical advice on finances, communication, and problem solving. Okay. And then in the sacrament of marriage, the bride and the groom are the actual ministers.
of the Mm-mm. sacrament through their Mm-mm. mutual promise. Mm-mm. So this ensures that both of us understand the vows that we say, and we give Okay. them quote unquote freely without reservation. Yun. Parang minemorize And mo yung then video, ah. wala na. Teka muna, baka maubos mo eh. Ito, Clara, Oo. tugtungan mo yon. Ano pa hindi niya Ah, nasabi? yung ano po, yung three pillars sa marriage, Yun. ano siya, What? lifelong commitment, Hmm? dapat faithful to one another, Hmm? unconditional dapat yung love, and then fruitful, so meaning dapat open to having children. Ayun. Perfect na. Nasabi niyo na pareho lahat. Ang sinabi doon sa video. Very good. Ang galing. And the main message there is when you get married, you are already ready to give yourself to your children. Okay? Naintindihan niyo na? Yes po. Kaya nga, tingnan niyo, no? Tingnan niyo yung sequence. Pag nag-asawa ka na hindi ka pa buo, hahanapin mo sa partner mo na maging buo ka eh. And that's where the problem starts. Pumasok ka sa marriage, hindi ka pa buo, you are hoping na yung magiging asawa mo, bubuin ka into 100%. That's a problem. Because hindi ganyan ang sinabi ni Jesus Christ. Babasahin natin mamaya. Kaya pag pumasok sa marriage, hindi kumpleto, hindi buo, tapos nagkaanak, lumaki yung mga anak, i-encourage na mag-asawa pagkatapos mag-aral, tapos ka na mag-aral anak, mag-asawa ka na. Anong gagawin ng mag-asawa? Di babalik sa self-love. Babalik sa fulfilling their unfinished business. Kailan dalawa na lang uli eh. Tutuparin na nila yung mga pangarap na hindi na natupad noon. Hmm. It goes on. No? The cycle goes on and on and on. Samantalang pag pumasok ka sa marriage na buong buo ka, it is actually your protection to your spouse na pwedeng tumigas ang ulo. Paano magiging protection mo yun? Pagka nakumpleto mo yung self-love process mo, nakapag-aral ka, nakapagtapos ka na, you became fruitful, nakapag-produce ka ng pera even without him or her, pinupuntahan ka ng tao, binabayaran ka, nakakaipon ka, na-enjoy mo ang life because of your money, nakaka-travel ka, etc. Nakakain ng lahat ng gusto mo, that is actually being fruitful. Tama, mali. Tama po. Di ba? Na-enjoy mo yung life mo mag-isa, as single. Then bigla ka nag-asawa. Yung napangasawa mo, incomplete. Hindi pa kilala yung sarili. Hindi pa alam kung sino siya. Hindi pa alam kung paano maging fruitful. Hmm. Bigla nagbago isip. Iniwanan yung asawang fruitful. Ano ngayon mararamdaman ng asawang fruitful? Bahala ka sa buhay mo. Hindi kita kailangan. Ayaw mo sa akin? It's your loss, not mine. Why? I am fruitful. I know myself. I can produce money. Mabubuhay ako kahit wala ka. Ganon ang effect sa taong buong buo. Ganon ang effect sa taong kilala ang sarili niya. Nadidisiplina siya. Hindi siya gumagawa ng mga desisyong palpak na pwede siyang masaktan o makasakit ng iba. Ganyan ang sinabi ni Jesus Christ. Pero dito sa Genesis na binabasa natin, may sinabi rin siya dito. Paano niya kinausap ang babae at lalaki even before pa sila magdesisyong mag-asawa. So nabasa na natin yung lahat ng verses na sinabi ko na and God said, and God said. Punta na tayo dito sa verse 26 kung saan yung human being na yung gagawin niya. Verse 26, pakibasa nga Doc Jerry, then God said.
Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Tuloy mo. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Larry, for reading that. Napansin mo ba sa binasa mo? Ilang beses inulit na God created man in His own image? Ilang beses? Bilangin mo. Uh, 1, 2, 3, Tatlong beses. 3. Di Yes ba? po. Tatlong beses. Apo. Anong meaning niyan? Ibig sabihin, pinamumukha sa atin. Hoy, tao. Hoy, human being. Ginawa ka sa imahe ng Diyos. Ginawa ka sa image and likeness ng Diyos. Then God said, verse 26, let us make mankind in our own image, in our likeness, so that they may, for what purpose? So that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Ano binigay na karapatan sa tao? Both sa male and female, to be the ruler of His creations, of His wonderful creations. Parehong may karapatan, authority, power na binigay sa male and female. So, nandito pumapasok yung equality. Naintindihan nyo? Yes po. Pero Yes sila po. ay single pa lang. Kasi hindi pa sila pumipitas ng forbidden fruit. Nasaan ba yun? Nasa chapter 2. Okay? Nasa chapter 1 pa lang tayo. Verse 27, so God created mankind in His own image. Inulit-uli, in the image of God, He created them. Male and female, He created them. Verse 28, pakibasa, Doc Clara. Verse 28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Okay, Fill hold the on. Hold on, Doc Clara. Thank you, thank you. God blessed them and said to them, be, unang instruction, unang commandment, ano sabi, Doc Clara? Be fruitful. fruitful and increase in number. Second commandment sa human being. Both niyang sinabi yan sa male and female. Kaya nga ang male at female may power to be a leader. I-develop lang. May power to rule any country. I-develop lang. May power to lead an organization, can become a lawmaker, can become a president of any company, can become a doctor, an engineer, di ba? Both the male and females may power to be someone who can change the world, who can rule the world, who can heal people, who can design buildings, who can create law for the nation. Both of them. Okay? Pero, ang unang-unang instruction, utos ay be what? Fruitful. Sa ibang version ng Bible, be fruitful, then multiply. So, merong proseso. Hindi siya magkaparehong meaning. It doesn't mean you are fruitful by having many babies. Okay? Naintindihan po ninyo? Yes po. It doesn't mean to be fruitful when you have many babies. Because hindi naman yun na sinabi dito eh. Yung magpakarami kayo. When God speaks, again, remember, when God speaks, it covers a lot of things. Pero specifically, sinabi niya sa dalawang ito, male and female, maging mabunga kayo at i-multiply. Mag-multiply. Be fruitful, comma, sa ibang version ng Bible, may comma yan eh. Be fruitful, comma, and multiply. Which means,
ikaw bilang tao ay tinulad sa isang halaman. Bago mamunga ang isang halaman, may dinadaanan siyang proseso. Tama? Di ba? Yes po. Since you are both doctors now, I can confidently say that you are now mabunga. Kasi, imagine this, mango tree. Imagine a mango tree. Masarap yung mango, matamis, di ba? Makita lang natin, kahit di pa natin nahawakan, parang ang sarap ng mangga. Now, yan ay dumaan sa pagiging buto, seed. Di ba? Naging seed muna yung mango na yan bago naging tree. At kahit saan man itanim, after niyan dumaan sa proseso at magbunga, kahit saan mo yan itanim, pupuntahan ng tao yan. Kahit saan yan kahit saan mo yan tumubo. Tama, mali. Tama. Di ba? Hahanapin yan ng mga tao because the mango tree is already fruitful. Ganon ka rin sa iyong profesyon ngayon, Doc Jerry. You are already fruitful because yung fruit mo can serve the people. Yung fruit mo can solve somebody's problem. Di ba? That mango fruit can solve somebody's hunger. Di ba? That Yes po. apple can solve somebody's hunger. Your fruit can solve somebody else's problem. Ganun ka rin, Doc Lara, di ba? You are now OB-GYN. That is your fruit. Naging mabunga ka na ngayon. Kahit saan ka magpunta, kahit saan ka tumira, hahanapin ka ng sino mang babaeng na problema sa kanya sa kanyang pagbuntis o sa kanyang matres. Hahanapin ka ng sino mang babae may problema about sa kanyang pagkababae. At meron kang dalang solusyon para sa kanila. Di ba, no, Doc Clara? Opo. Kaya kahit saan ka tumira, hanapin ka nila, babayaran ka nila. And that is being fruitful. Imagine mo na hindi ka patapos mag-aral. Nag-asawa ka bigla, dumami anak mo. Imaginein mo ang buhay mo kung ganun ka nagsimulang mag-asawa. Can you describe it? Mahirap siya. Mahirap, di ba? Ano pa? Gano'ng kahirap? Oh, meron kang class, tapos nagpapadede ka ng bata. Noon, gutom na gutom yung baby, may nahabol kang class, may nahabol kang presentation. Di ba? Oh, Mm-mm. tapos ayaw tumigil sa pag-iyak yung baby mo, ayaw ka paalisin, gusto lagi ka nandun sa tabi niya. Oh, ang dami pa kung pwede mong ma-imagine. Doc Jerry, oh, let's say, hindi ka pa tapos sa pag-aaral, nag-asawa ka bigla, dumami anak niyo. Anong eksena mo? Saan maghahanap ng pera? Hanap ng pera, di ba? Imbis na sarili mo lang yung problemahin mo pakainin, may pakakainin ka pang maliliit, Yes po. di ba? Oh, ang tawag diyan, pag hindi ka pa fruitful, tapos nag-multiply ka kagad, ang tawag diyan ay disorder. Disorderly life. Kasi nakaka-stress eh. Di ba? Yes po. Oh, remember what the Lord said. It is for ano yun? Sa Jeremiah. For I have plans to prosper you, not to harm you. Kaya hindi tayo dapat nai-stress sa buhay because from the beginning, sinabi na ng Diyos ang dapat natin gawin para tayo ay mabuhay nang hindi nai-stress sa buhay. How? By becoming fruitful first before multiplying yourselves. Kaya ang naging problema natin sa Pilipinas, siguro yung mga dating pari na nagtuturo, kayo matatapos ang misa, humayo kayo at magpakarami.
Ang naisip tuloy ng ating mga lolo't lola, mga ninuno natin, kapag nagpaparami tayo ng anak, we are doing God a favor, which is not. Without being fruitful, dumami anak mo, may stress ka. Paano mo sila bubuhayin? Bakit? Hindi ka pa mabunga eh. Eh pag mabunga ka na, poproblemahin mo pa ba yung pagkain nila? Di ba? Tapos ka na mag-aral, nakapasa ka na sa board. Oh, that is becoming fruitful. Hindi mo na pagsasabayin yung work tsaka studies. Ano na lang may iwan? Work na lang. Tapos na yung studies eh. Di ba, Doc Jerry? Yes po. Hmm. Am I making sense? Yes po. Yes po, Doc Dad. Clara? Di ba? Hmm. Yes po. Kaya, nalulungkot ako sa mga effects ng maling turo. Effects ng maling turo. Which is here from the very beginning. Sinabi ng Diyos. Kung anong gagawin ng dalawang yan? Yun na nga yung unang salita sa tao eh. Be fruitful and increase in number. Eh pagkakaintindi ng mga ninuno natin, sige, asawa na, parami. Hanggang sa yan, naglabasan na yung mga problema. Bakit? Kailangan pa tapusin pag-aaral. Habang nagpapalaki, habang tatay na, habang nag-aaral pa sa college. Nanay na, habang nag-aaral pa sa college. Or high school. Naging tatay at nanay na. O, ano susunod na eksena? Eh di stress. Why? Because hindi nasunod yung sequence na sinasabi ng Diyos. Ano pangatlong utos? Fill the earth and subdue it. O, wala naman sinabi ditong fill the earth with human beings. Wala naman eh. Di ba? Ang specific instruction is all his resources. The earth eh. Fill the earth and subdue it. Alam niyo bang business strategy din to? Yung be fruitful and increase in number. Yung recipe na na-discover ni Mang Inasal, ay siya nagpayaman sa kanya kasi minultiply niya yung branches niya. After discovering the idea of chicken, inihaw na chicken. That's a formula. That's an idea. Kaya kung hindi man naging doktor si founder ng Mang Inasal, naging fruitful siya by discovering something that people will love, that people will go to. Pero din ang mga malalaking business. McDo, Jollibee, they discovered something. Recipe, formula, menu na pinupuntahan ng tao kahit saan man sila pumesto. Intindihan niyo na? Yes po. So yun ang ibig sabihin na sinabi ng Diyos from the beginning. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Then God said, pakibasa nga Doc Lara, then God said, verse 29. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Thank you, And- Doc Lara. Thank you. I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth. Akala ng maraming tao na nabuhay noon, na nagtuturo ng Bible, yung mga halaman lang at animals ang binigyan ng seed. Hindi natin naintindihan na tayo din pala bilang tao ay binigyan ng seed. Which later on became ideas. And those ideas will be paid by people because it's something to do with solving their problem. And they will pay you and they will be yours for your food. Tama? Opo. Tama ba? Diba? This makes sense. Yung sinasabi ng Diyos dito. Now, verse 31, God saw all that he had made and it was very good.
And there was evening, and there was morning, the sixth day. God saw all that He had made, and it was very good. Alam niyo, may namimit ako mga tao, may namimit ako mga couples na nagsasabing walang perfect marriage, father, because wala namang perfect person. Kasi may nagsasamang imperfect na mag-asawa. Perfect na husband, tapos imperfect na wife. May mga tao ko, ang dami kong na-meet na ganyan mag-isip. Do you agree with that, Doc Jerry? Na may mga nag-iisip ng ganyan, yes. Pero ikaw, agree ka ba doon? Not necessarily, hindi. Okay, how about Doc Lara? Not always din. Not always. Are you saying it's on a case-to-case basis? Opo. Okay, possible. Explain ko. Yung sinasabi nilang dalawang tao pumasok sa marriage, silang dalawa ay imperfect kasi ang alam nilang perfect lang daw ay si Jesus. Hindi nila naintindihan that when God made everything, it was good. Good in Hebrew means perfect, or vice versa. It was the word perfect, yung good na nababasa natin dito. Pag sinabi ng Diyos na perfect kapag kakagawa ko sa iyo, meron ba tayong right para kontrahin yun? Ha? Wala po. Wala tayong right Wala. para kontrahin yun. Kahit naman yung medicine, kinonfirm ng marami eksperto at scientist na ang komposisyon ng ating katawan natin ay very orderly. Di ba? Sa pag-aaral niyo Yes. ng medicine, Doc Jerry, di ba? Yung Yes. positioning ng brain, positioning ng mata natin, positioning ng ilong, ng bibig, ng ating digestive system, respiratory system, they are all organized. Di ba? Tama ba ako? Mali. Tama Yes. po. Yes po. Organize yung laman ng ating katawan, yung ating laman loob. Di ba? Nilagay doon kasi may reason. Nandito ang intestine natin because may reason. Di ba? Merong reason eh. Hindi lang basta nilagay doon eh. Di ba? Nandito yung appendix natin kasi may reason. Nandito yung anus natin kasi may reason. Di ba? Oh, very organized. So meron talagang Diyos na matalino, sobrang matalino na gumawa at nag-design ng ating katawan. Na pati design ng buhay ay sinabi niya para hindi tayo ma-stress. Okay. Everything that He had made is perfect. Kaya wag na nating sabihin sa kapwa natin na kaya kayo na-stress sa isa't isa, kaya kayo may imperfect marriage because kinokontra niyo yung sinasabi ng Diyos eh. You were created perfectly. At hindi niyo naintindihan yung salitang perfect. Alam niyo meaning ng perfect? It means alignment. Alignment. Alignment saan? Magka-partner yan eh. Let's say, yung lahat ng nangyayari sa buhay mo ay natutupad. Yung mga naiisip mo, natutupad. Later on, you can confidently say, I'm living a perfect life. Di ba? Pinangarap mong mag-travel sa Europe someday. Natutupad. Pinangarap mong magkaroon ng savings na 1 million. Natutupad. Nakakaipon ka. And later on, you can confidently say, I'm living a perfect life. Because nangyayari according to your preferences. Merong guide kang sinusunod. Diba? Yes. Am I right? Yes, Father. Now, in marriage, dahil hindi natin produkto ang marriage, meron siyang sariling guide. Meron siyang sariling standards. So, since marriage is a product of God, by your union, produkto siya
na kailangan mag-function well. Na parang laptop ninyo, na kapag sinunod nyo yung manual na sinasabi, para mag-function yung laptop mo ng maayos, susundin mo tong sinasabi ko. Sabi nung maker, sabi nung manufacturer. Para gumanang mabuti sa'yo, itong iPhone na binili mo, meron akong booklet na nilagay, basahin mo kung paano yan mag-function para mag-benefit ka ng husto sa paggamit ng iPhone na yan. O anumang cellphone yan. Laging may manual na kasama ang bawat produktong binibili natin, di ba? Ano sinasabi ng manual? Sundin mo to, sundin mo to. Huwag mong gawin to, huwag mong gawin to. Huwag mong ilapit sa apoy, huwag mong ilapit sa tubig, huwag mong babasahin. Kung hindi, magma-malfunction niya. Di ba? Opo. So Yes. get that concept when dealing with marriage. It's God's product and He has a manual to the marriage. Anong manual? Ang Bible. Nariyan, yung do's and don'ts na dapat yung sundin para mag-benefit kayo sa marriage nang hindi kayo may stress, nang hindi kayo lagi nag-aaway. So when you violate those instructions in the manual, it is called malfunctioning. Magma-malfunction ang produkto when you violate the design of the product. Di ba? Ang sabi sa product, isaksak mo sa 220 volts. Sinaksak mo sa 110 volts. Magma-malfunction yung product? Yes po. Of course. Thank you, Doc Clara. Kasi hindi mo sinunod yung instruction. Sinabi ng 220, sinaksak mo sa 110 volts. Di ba ka sumabog pa yan? Or low voltage, hindi aandar na maayos. Di ba? Ganon ang marriage. Ganon ang marriage. Wala kang choice kundi sumunod para mag-function ng maayos in your favor ang marriage ninyong dalawa. So don't ever tell everyone na kapag nai-stress na kayo sa marriage ninyong dalawa, after 5 years or 10 years, don't tell everyone. Kasi imperfect ako eh. Kasi imperfect din asawa ko. Kaya na-stress kami. No, you have the wrong interpretation of the word perfect. Hindi niyo sinusunod yung design ng marriage. That's why mamalfunction kayong dalawa. And that is called imperfect. So pag sinabing imperfect kayo, sinabi niyo sa publiko, meron kayong hindi sinusunod. That's why na-stress kayong dalawa. Naintindihan niyo na? Yes. Yes. Kaya doon nangyayari ang stress or malfunctioning in every relationship when they are not following. Hindi naka-align yung kanilang isip at salita at gawa sa design ng marriage. So that is called imperfection. That's where imperfect word comes in. Meron kayong ginagawang mali sa inyong dalawa, sa inyong marriage. Okay, now let's go to chapter 2. This involves the man. Wala pa yung babae dito. The woman was created in verse 22. Yeah, verse 22 pa. Doc Jerry, this is for you. Please read the whole chapter. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day, God had finished the work he had been doing. So on the seventh day, he rested from all his work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done. This is the account of the heavens and the earth where they were created when the Lord God made the earth and the heavens. Now no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up, for the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground, but streams came up from the earth,
and water the whole surface of the ground. And the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Now the Lord God had planted the garden in the east in Eden, and there he put the man he had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life, the tree of the knowledge of good and evil. A river watering the garden flowed from Eden. From there it was separated into four headwaters. The name of the first is the Pishon. It winds through the entire land of Havilah, where there is gold. The gold of the land is good, aromatic resin, and onyx are also there. The name of the second river is the Gihon. It winds through the entire land of Cush. The name of the third river is the Tigris. It runs along the east side of Ashur. And the fourth river is the Euphrates. Yeah. 15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. The Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs, then closed up the place with flesh. And the Lord God made the woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man." That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Adam and his wife were both naked, and they felt no shame. Okay. Alala mo siguro lahat ng binasa mo, no, Doc Jerry? Apo. Okay. This is about the creation of the man after gawin ng Diyos daw ang heavens and the earth. Ito na yung pinaka-specific detail how the man was created. Yung chapter 1 kasi specifically for the entire universe, which also includes the creation of the male and the female. But remember, may sequence ang salita ng Diyos. And so in this verse, pinakikita kung paano nag-deal yung Diyos sa lalaki. So the first man. The Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. So ito na. Nabuo na yung lalaki. Actually, yung man sa Hebrew, it means ish. Ish, dirt. Dirt kasi galing yung man. So when you read the word man here, it pertains also to the woman na nasa loob pa ng katawan ng man. Okay? Kaya when you see the word man here, it pertains to both the male and the female. Pero wala pang female lumalabas later on pa. It also pertains to the 8 billion people who's inside this dirt, inside this man. Okay? Kina-clarify ko lang sa inyo. Kasi dito lahat ng galing tong 8 billion people ngayon, ano? Sa isang man na ito, coming from the dust. Now, the Lord God had planted the garden in the east. Sino nagplant ng garden? The Lord God. In Eden. And there he put the man he had formed. Nilagay niya yung lalaki doon sa garden na siya mismo ang nagtanim. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. Siya na mismo rin yung nagpatayo ng mga puno na namumunga, no?
made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye, good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Doon daw sa middle ng garden na yon ay may punong tumubo na tree of life pala yon at puno din ng knowledge of good and evil. Yung verse 10 to 14 talks about the four rivers na hanggang ngayon ay existing. And these are all located in the Middle East. Itong Euphrates, yung Pishon, Gihon, and what's the other one? Tigris. Lahat yan nandun sa Middle East, which is near Mesopotamia. Yung Mesopotamia now is Iraq. Okay? Iraq siya ngayon. Kaya they concluded na ang sibilisasyon ng tao ay nagsimula sa Iraq, no? Bandang Iraq, which they later on called to be Sumerians. Sumerians, yung unang sibilisasyon ng tao. Now, verse 15, inulit niya. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Inulit, nilagay niya ulit yung tao doon, hindi niya inayaan pakalat-kalat, palakad-lakad. Nilagay niya sa tamang lugar na ginawa niya. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Pwede mo makain kahit anong prutas dito sa mga puno sa garden. Pero may restriction. So nilagyan ng restriction ng Diyos. You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Pag kinain mo, sinuway mo sinabi ko, mamamatay ka. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I'll make a helper suitable for him. It was God who realizes that it is not good for the man to be alone. Ano ang natutunan natin tungkol sa alone? Malungkot daw ang lalaki, kaya binigyan niya ng babae. Binigyan siya ng babae. No. Alone in Hebrew means all in one. Hindi ka malulungkot sa isang lugar na kumpleto ka ng pagmamahal ng Diyos. Hindi ka magugutom doon kasi lahat ng puno, yung Diyos na yung naglagay. Mga animals, mga putas, gulay, everything was there. Hindi niya kailangan magtanim. Pipitas lang siya pag nagugutom siya. Manguhuli lang siya ng animal kapag nagugutom siya. Lulutuin niya. Pero nandun na. It's the same with having responsible parents. Pinakita ng Diyos sa atin dito kung paano maging responsible parents. Everything is provided to us by our parents. Anak, ito na pagkain mo. Anak, merienda mo. Anak, baon mo sa school. Anak, pambayad mo sa tuition. O anak, ito sa sakyan mo. Ito allowance mo, etc. etc. Having a responsible parent like that, magbibigay sa atin ng convenience. Di ba? Ganoon ang ginawa ng Diyos sa taong ito. Kaya paano ka malulungkot sa ganung lugar? Malay mo ba naman na may babae pala? Wala ka namang idea na may babae pala sa mundo. Diba? Ikaw lang nag-iisa doon sa Garden of Eden So, it was God who realizes na hindi daw good na yung 8 billion people ngayon ay nandito sa isang tao. So I decided I will make a helper suitable for him, sabi ng Lord. Helper. Remember the word helper. Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals. Sumunod yung animals at inutusan niya yung lalaki, pangalanan lahat ng animals. And so the man gave names to all the livestock, the birds in the sky and all the wild animals. But for Adam, ito na. Nagkaroon na siya ng pangalan, di ba? No suitable helper was found. Bakit nagkaroon na siya ng pangalan? Kasi kailangan na siyang i-distinguish yung man sa darating na babae. Kaya binigyan na siya ng pangalan dito, Adam. Para daw sa kanya, no suitable helper was found kasama niya ang mga animals. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. Pinatulog niya, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Nabasa ko minsan sa isang article na yung ribs ng lalaki
May kulang na isa. Tama ba, Doc Jerry? Hindi Ah, balance? pareha lang naman po. Hindi balance o balanse? Balanse naman po. Pantay-pantay siya, kabilaan, yung Yes ribs. po. 12 Talaga? pairs. 12. Yes. Yes po. So, bali 24 lahat yung bones? Yung ribs? Apo. Yes po. Okay. So, mali yung nabasa ko. Baka nag-develop na over time. Napalitan na, Siguro. napalitan na yung rib na nawala. Di ba? Siguro po. Oh, basta yung unang pag-aaral ng mga eksperto, may bawas daw yung rib ng lalaki. Because doon galing yung babae. So, he took one of the man's ribs and then close up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib. He just taken out of the man and he brought her to the man. And the man said, dito nagsimula ang relationship. Nung sinabi niyang, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Diyan nagsimula yung ownership feeling nung sinagot ka ni Doc Lara. Di ba? Akin ka na. Hindi ka na pwede makapag-date kahit kanino. Di ba? Yes po. That is the time where the natural law of relationship activated because you activated it. Hindi ka naman pipilitin ng Diyos mag-asawa eh. Hindi naman niya pinag-utos yun eh, na mag-asawa tayo. Ha? Yes. Do you believe in that? Do you believe in that? Apo. Namimilit lang mag-asawa sa atin ay ang ating, it's either ang magulang natin o yung society. Sila lang, yung mamimilit mag-asawa. Bakit? Naging usap-usapan, sabi-sabi, magiging masaya ka pagka nag-asawa ka. which is pwede ka naman talaga maging masaya kahit single ka as long as you are what? Fruitful. Ha? Yeah. Apo. Pwede kang maging masaya kahit nag-iisa ka, kahit di ka mag-asawa, as long as you are fruitful. Tama, Doc Clara? Opo. Okay, thank you for that. And then that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. So ito yung keynote ni Jesus kanina doon sa binasa natin. Now, paano ba magiging one flesh? Explain ko sa inyo yung isang slides ko. Ngayon lang ako gagamit ng slide. Time check. It's now 11:19. Hanggang anong oras kayo pwede? Baka may work pa kayo? May work pa kayo? Meron. Tomorrow po. Meron po. Tomorrow pa. So, bibilisan ko na lang. Kaya naantok na kayo. Antok ba kayo? Okay lang po. Okay lang naman po. Okay Are pa. you still learning so far? Opo. Yes po. No questions for now? Wala po. Okay, Wala po. very good. Now, kapaunawa ko sa inyo yung sinabi ni Jesus na they will become one flesh. Kasi yung flesh na ito na tinataglay natin ay naglalaman ng tatlong component which I discovered from Abraham Maslow, which I hope na pag-aralan nyo rin. Ano yung Yes. tatlong component na sinasabi ni Abraham Maslow tungkol sa ating needs? Ano yun? Yung hierarchy of needs po niya. Yes. Yung hierarchy of needs. So yung pinakauna po is physiological need. Physiological. The next is? Safety po. Safety needs. Hindi. Safety, security. Yung tatlong, ginroup niya sa tatlo. Yung safety, security, nandun siya sa physiological needs. Ang second level, Yung love and belonging. love, Tsaka belonging, self-esteem. self-esteem, yan yung nasa psychological. Okay? Nasa psychological part. The third part is what? Self-actualization.
Self-actualization. Galing, Doc Jerry, naalala pa. Which is actually, yung self-actualization is something that is spiritual. Hindi lang din-describe ni Abraham Maslow na spiritual because scientist siya. Di ba? Yung mga scientists, maingat siya sa pagsasalita. Kung merong God, is there a God? They don't answer quickly. Kung meron Diyos or wala. They just rely continuously on what they discovered through science. Okay, ito yun yun. Ay, kikita niyo ba sa screen ko? Wala po. Hindi ko pala na-share. Ako lang nakakita. Okay, ito na. Yan. Yan. Kita niyo? Yes po. Hierarchy of needs. Although, kaya niya ginawang hierarchy to. No? Pinag-aralan ko rin eh. Kaya niya ginawang hierarchy to because ito yung nakikita niyang cycle sa growth ng isang tao. Okay? Yung cycle. Nakikita niya eh. According to his observation, ang tao daw, pagtuntong ng self-fulfillment level, I think mga 40 years old pataas siya, na mas dinitalye ni Eric Erikson, di ba? Dito, nakita niya, na-observa niya sa mga tao, na pagtuntong ng 40 years old ng tao, doon lang naghahanap ng purpose, doon naghahanap ng meaning for life, naghahanap ng kanyang direksyon. Pagtuntong na ng 40, that's why siguro nauso yung life begins at 40. Because this is where the time where the majority person or people is looking for meaning of his existence, meaning of his life. Or kung na-achieve ba niya yung kanyang goal, including creative activities. Dito nagsa-self-realization yung tao. Which is actually, hindi kaya ibigay ng eskwelahan itong self-fulfillment needs. Doc Lara, Doc Jerry. According to my studies, hindi kaya ibigay ng eskwelahan yung purpose mo sa mundo. Yung existence mo, ba't ka nabubuhay? Ang nakapagbigay lamang ay yung sino? Sino makapagbigay lang ng purpose natin sa mundo? Doc Jerry, Doc Lara. Si God Sino? ba? Si God. Only God. Hindi pa nag-discover yung instrument or equipment para magsabi sa atin kung ano tayo balang araw or kung anong purpose mo sa mundo. Wala pang instrument na ganun. Ang dami nga nating kababayan or kahit ibang lahi na nag-enroll sa college sa kursong hindi naman nila gusto. Nag-enroll sa college sa kursong pinilit lang ng magulang nila. Bakit? Kasi dapat nade-develop yan, sabi ni Eric Erikson, nade-develop yung discovery ng self sa murang edad pa lang. Alala nyo, Dr. Jerry? Yung studies ni Eric Yes po. Erikson. Di ba? Yes po. Before you reach 12 years old, na-discover mo na dapat yan kung magiging sino ka balang araw. Kaya itong findings ni Abraham Maslow, talagang nabaligtad ito. Pag si Jesus Christ din yung tinanong, baligtad. Kaya si Eric Erikson is the most cited psychologist in the 20th century. Bakit? Kasi malapit sa katotohanan eh. Kaya lagi kong binabanggit din yan, si Eric Erikson pagdating sa parenting lesson. Totoo eh. Very wide yung kanyang experience. Now, kahit na mag-asawa na tayo, kailangan pa rin natin punan, i-feel, i-contain, i-maintain yung pangailangan ng flesh natin, which are divided into 3 components, even without the hierarchy. Ano yun? Yung
physiological, yung psychological, at spiritual. Yan ang nilalaman ng flesh na kailangan pag-isahin. Okay? Bigyan ko kayo example. Let's go to this slide kung saan iiwan natin yung tatlong bagay sa ating pag-asawa. Yung tatlong bagay na konektado sa ating magulang. Ano na yan? Wala dito. Ito. Ito pala. It's a law of God to separate from our parents para ma-achieve natin na tayo ay maging one flesh. Oh, kaya yun ang unang-unang sinabi ng Diyos, iiwan ang iyong ama at ina para ikaw ay sumama sa iyong asawa, babae. And they will become one flesh na siyang sinabi sa Genesis chapter 2 verse 24 na sinabi ni Adam, makita niya yung babae. At inulit ni Jesus Christ nung siya ay tinanong tungkol sa divorce. Di ba? Hindi niya ba nalalaman, naintindihan na from the beginning, kinote niya yung sinabi ni Adam sa Genesis. Kaya, yung salitang live is a Hebrew word pala, which means, pakibasa, Doc Jerry, live is a Hebrew word which means, Leave behind, disassociate, disconnect, move out, depart from. disconnect yourself from your parents. Yun ang totoong meaning ng live. Leave behind, disassociate, disconnect, move out, depart from. Number 1, physical body. Yung una mo, aalisin sa iyong sarili from your parents. Yun ang una mong ihiwalay from your parents. Physical. Kaya hindi mo pwedeng iuwi yung asawa mo sa parents mo para tumira kayo doon. It's their own kingdom. Ano ang consequences pag doon kayo tumira? Dalawang kingdom ang mag-i-exist sa isang tahanan. Pag mayroon dalawang kingdom sa isang tahanan, that's chaos. Kasi may dalawang king. Di ba? May dalawang hari. Yes. Lagi lang kayo magtatalo. Kasi isa lang ang hari ang dapat masunod sa bahay. Kapag dalawang hari na nandun, magpapasakop ka doon sa mas senior na hari. Kasi younger king ka. Doc Jerry. Yes. Okay? So, pangalawa, psychological. Pag sinabi psychological, hindi mo na dapat iniisip ang parents mo kung may kakainin ba sila o wala. Hindi ka na dapat iipon ng pera para pambili ng bahay ng magulang mo kapag ikaw ay nag-asawa na. E paano naman yung bahay niyo bilang mag-asawa? Kung ang pinag-iipunan mo pala ay bahay ng magulang. Does it make sense? Yes po. Yes. Diba? Nag-asawa ka, nabubuo ka ng sarili pamilya eh. Bakit ka mag-iipon ng pera para bili ng bahay ng magulang? It will never work well to your spouse. Hindi mo totoo asawa mo. Kayo mismo, hindi kayo magkakaroon ng sariling bahay because yung efforts, energy mo, focus mo, nandun doon sa pagbili ng bahay ng magulang. Kaya it becomes necessary for every parents to stand on their feet kapag nag-asawa na ang anak nila. Dahil hindi mo na sila kailangang isipin. Hindi mo na dapat sila iisipin or iintindihin or mag-aalala. Does it make sense? Yes. Father. Spiritual. Yung puso mo, nandiyan dyan, yung spirituality.
Pag nangailangan sila ng tulong mo, of course, tulungan mo. Hindi ko naman sinasabing totally kalimutan ang parents. It should be occasionally, yung pagtulong, pag nagreklamo, pag humingi ng tulong. Pag sinabi naman sa'yo ng magulang mo, hindi, kaya ko to anak, huwag mo kami intindihin. May budget kami. Di ba? O, pero gusto mo tumulong, o dad, ito 1 million. Tanggapin mo na, baka makatulong. O di natanggapin na lang ng parents yun. Alam mo, tanggihan pa yung pera na yun. So in other words, these three components of ourself is the same component that you need to integrate together as one. Physical. Isa-isay ko naman in the concept of marriage. In physical, these are things that we can see. Okay? Ito yung mga bagay na kailangan iisa ang inyong likes and dislikes. Ito ang mga bagay na pwedeng sabihin habits or hobbies ninyong dalawa na kailangan nyo pag-isahin. Yung hilig, halimbawa, yung hilig ni Doc Jerry sa basketball. Eh, kailangan mo rin maging hilig, Doc Lara. Papasukin mo yung mundo ng basketball kasi nandun si Doc Jerry sa mundo ng basketball. Hindi Okay ka po. pwedeng magsolo. Hindi, sige, basketball ka dyan. Kailangan mo maintindihan yung ginagawa niya sa basketball. Ganun ka rin naman, Doc Jerry. Ano ang mundo ni Doc Lara bago mo siya pinakasalan? Mundo ng tennis, halimbawa. Wala kang choice. Pasukin mo rin yung mundo niya. Kailangan mo maintindihan yung ginagawa niya sa tennis. Kung magte-tennis siya, nandun ka. Hindi siya maaaswang. Hindi siya maaaswang ng iba. Di ba? Doc Jerry? Yes po. Opo. That's the second component ng katawan natin na kailangan ninyong pag-isahin is the psychological. Psychological, which means hindi nakikita. No? It's all in the mind. Magandang pag-isahin ninyong dalawa yung inyong mga nalalaman. Even yung mga current events, yung mga political issues, yung mga religious issue, religious na usapin, kailangan pag-isahin ninyo ang inyong paniniwala tungkol sa bagay na yan. Hindi kayo pwedeng magkaiba ng opinion. Okay? Yes, Yes yes, po. yes, maganda yung meron kayong kanya-kanyang paniniwala. Pero required sa marriage na pag-isahin ninyo. Bakit? Kasi pagsisimulan din yan ng inyong pagtatalo. Igigiit mo tama yun sa'yo. Igigiit mo rin tama yung iyo. So ano, ending nyo? Di wala kayong napagkasunduan. Di ba? Yes po. Oo. Kaya required sa marriage na pag-isahin ninyo ang lahat ng inyong nalalaman, naiintindihan hanggang sa mag-agree kayo sa lahat ng bagay. Okay? Yes po. Ako nga, nung ma-experience kong ma-invite as a speaker, kaming dalawa mag-asawa sa Florida Blanca, in-invite kami ng mayor na magsalita, i-train yung kanilang mga social workers. 3 days kami doon. One day, na-late ako. Ako yung first speaker. Yung wife ko, maaga nagbihis, nandoon na, naka-ready na. Siya na yung unang nagsalita. Na-late ako. So sabi ko sa sarili ko, parang gusto ko sabihin kay Mayor, Mayor, ka mag-alala. That's my wife. Yung nalalaman niya, ay nalalaman ko rin. Parang ako rin yan. Dapat dumating kayo sa point na ganun. Okay? Opo. Yun. And the last one is spiritual. This part of our body, from our flesh, no?
should be connected to God. Because ito yung magsasabi sa atin kung anong purpose ninyong dalawa as a couple. Sino yung magsasabi sa atin? God. It is God who can give us the spiritual guidance for our right direction together as a couple. And the challenge is for you to just have one direction. Bakit? Kasi yung isang tahanan na may dalawang direksyon ay magkikreate ng division sa inyong dalawa sa gitna. Meron ka pang pangarap na gusto. Meron ka pangarap na gusto rin yung asawa mo. Hindi kung sino yung mga makakatulong sa inyong pangarap na matupad, yun ang mag-i-spend kayo ng more time and attention talking to them, talking to these people. Eh, hindi mo na gustong kausapin yung asawa mo because iba naman yung gusto niyang direksyon. So, yung mga taong makakatulong sa pag-achieve ng goal mo, yung kakausapin mo lang. So, anong effect sa inyo pagsasama? Eh, di meron kayong division sa gitna. Meron kayong space between the two. And that is very dangerous to the marriage. Baka along the way, magkaroon ng issue like infidelity, miscommunication, betrayal, or lack of trust, etc., etc. Why? Because bira na kayo mag-usap eh. Hindi mo na alam yung tumatakbo sa utak ng asawa mo. Hindi mo na rin alam yung tumatakbo sa utak ng husband. Why? Because you have different direction that you want to achieve. So ano ang dapat niyong ginagawa? Pinag-iisa ang inyong direksyon. Nagets po? Yes po. Yes po. Intindihan po lahat ng ating pinag-uusapan? Yes po. So that is a very important part of every marriage. Yung defining your direction together. Because sabi ni Einstein, marriage is a risk. O sinabing risk, pwedeng umiksi buhay mo. Risky, di ba? But you can enjoy the journey together, sabi pa niya. You can enjoy the journey together. If you have one spirit. That makes sense because sabi ni Jesus Christ become one flesh. Si Einstein have one spirit. And I totally understand na isang flesh ay nangangailangan lamang ng isang spirit. Hindi pwedeng sumabay yung bad spirit eh. Di ba? Pag may napopossess, di ba? Hindi Yes. pwedeng magsabay eh. Talagang lalabas at lalabas yung isang spirit para pumasok yung bad spirit. At para mapalayas yung bad spirit, kailangan mo na ma-force papasok uli pabalik yung sarili niyang spirit. So that means one flesh only requires one spirit. Which means, eto, kailangan nyo pag-isahin lahat. Your components of your body that has physical, psychological, and spiritual. Kaya hindi pwedeng nagtatalo kayo lagi. Hindi pwedeng i-insist mo yung gusto mo sa asawa mo. Kailangan maging gusto rin niya yung gusto mo. And so on and so forth. Ang ganda ba ng ating pinag-uusapan? Yes po. Ganda po. Kaya sakop na nito yung pinapaliwanag ko sa inyo, sakop na niya yung tamang komunikasyon, yung tamang pag-handle sa isa't isa, yung tamang treatment, di ba? Halos covered na niya eh. Di ba? Yes. Pati design ng marriage, etc., etc. So I think we have to conclude this na.
mabuti. To explain this well. Para maging confident kayo sa pagpasok sa marriage at hindi kayo magkaroon ng doubt. So that's my purpose, to remove your doubts if magiging successful po itong marriage na to o hindi. It would not help you to have doubts when you enter marriage. Okay? Doc Lara? Yes. And Yes Doc po. Terry? It would never help you if you have doubt in entering this marriage. Alam niyo bang ganyan na ginawa ng ahas kay Eva? Pinag-doubt niya si Eva. That's why nagkandaleche-leche na. Nagkandaleche-leche after. Nung na-convince niya si Eve, no? It's in chapter 3. Wala na tayong time. Nung ma-convince niya si Eve to touch the fruit and eat it, binigay niya sa husband niya na nasa tabi lang pala niya. Nasa tabi lang niya. And then everything fell apart. Doc Lara, anong message ng incident na yan? Huwag mo pangungunahan ang husband mo sa decision making because everything will fall apart pag pinangunahan mo siya. Ano nag-fell apart sa kanila after nilang kagatin yung forbidden fruit? Pinalayas sila sa Garden of Eden. Pinalayas sila sa presence of God. Because garden means order. And Eden means a spot on the earth where God and the human being interacts with each other. That's the meaning of Eden. So garden means order. So that's the environment of God where the male and female decided to disobey God, nag-asawa sila, at pinalayas later. Kaya doon naputol yung connection nila sa Diyos. Which means, kapag nag-asawa tayo, i-expect tayo ng parents natin to get out of the house, di ba? Yes. Asawa ka na eh. Unless super mama's boy ito si Doc Jerry. Ayaw ng nanay maalis sa kanyang tabi. Yung Unico ihon niya. O, talagang apektado si Doc Lara niya. Hindi niya rin magugustuhan yun na you will spend more time to your mommy. Nag-asawa ka na eh. Di ba, Doc Lara? Opo. Hindi na yan gugustuhin nyo kung mama's boy ka. O, ganun din si Doc Lara. Ha? Hindi ka naman papa's girl, Doc Lara. Hindi naman po. Hindi naman, very good. Kaya i-expect din ng parents natin to get out of the house kung tayo nag-asawa. Then, mapuputol ang connection natin sa ating parents. Ganun na nangyari sa dalawang yun sa Garden of Eden. When they decided to get married, pinalayas sila sa Garden of Eden, naputol yung komunikasyon ng Diyos sa kanila. Kaya there is a need to reconnect ourselves to God after leaving our parents. Okay po? Yes po. There is a need or it is compulsory for both of you to reconnect yourselves to God the moment you enter marriage. Yes That's po, my Father. so that's my lecture, my Pequena lecture for both of you. I hope you enjoyed the Thank you po, session. Father. Enjoy Yes nyo Yes ba? po. Talaga? Enjoy po. Ayun. So I have to cut this recording and have a new record again for your feedback. Ka lang, ha?